Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, and Pique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread the path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week
and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pambot kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, VA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket sa probinsya sa Iloilo, ang munisipyo San Leon. Ari kita din subong sa ilang municipal food terminal upang mas kilala nga Bagsakan Center. Mali, kag, nanindahan na kita. Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why isang nikarason na kung sa kita ang napian na pagsuportaran na pang di amad ng pag nga pasakan kang Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, in-establish siya kami po sa muli kang Day Amad. And now, isa rin dyan ka parang biyano kangatan ng mga farmers na makatupon kangandang ng mga farm products, hindi lang mga Tagaliyon, kundi ang mga adjacent municipalities na kadalito po ng ilang farm products pagbaligyan sa mga lain-lain mga buyers natin. So for now, ang atin yung mga farm products na ginadararan diyan, not only dyan lang sa Iloilo, but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kita rin ang halos nag-supply ang mga fruits and vegetables dyan sa Region 6. In terms of regulation ng ating Municipal Food Terminal under the management ng Kamuskang Local Government Unit of Leon, and we are in charge sa price monitoring to ensure na eksakto ng presyo sa natin sa mga itanon o binabligyan sa natin ng farmers kaya kabulig sa amad. So binimito natin everyday since ang operation ng ating na Municipal Food Terminal is everyday ka na. Ang ating Municipal Food Terminal na kung inabulig sa atin ng because may access and tandan or link na tanda sa mga buyers natin. So sa natin sa mga natin ang mga baligyan natin ginaaboy lang sa mga kilid that's because of oversupply. But sumbong we're very fortunate na Bagsakan Center na kita o food terminal na ating mabaligyan halos mga bakal na mabaligyan sa ating mga and we are inviting sa ating mga tourists those na gusto mag-visit sa ating Leon Municipal Food Terminal na magbakal ang mga peska na mga ulitan na halindid mismo sa mga masaban sa Leon. Maayong aga sa ating mga paglalagin, sa ating mga live viewers, sa ating mga Facebook. Maayong aga, Jude. Kahit sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bilog, Western Visayas, sa ating mga Provincial Agriculture Office, Bag City Agriculture Office man. Maayong aga sa ating tanan. Isa na naman kaadlaw, kanibag o kapito ang ating pag-istoryahan, mag-sentro sa ating mga kauturan ng mga indigenous people
dito sa Western Visayas kung sa diin ang 40 programs sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agad nga mabuligan kag mapasandog pa din ang talangabilian sa aton mga kauturan ng mga IDs. Galing sa mga episode, makautod nato ng isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon dito sa Western Visayas na miyembro o kung gatapo man sa Anti-Prejudice Report nakaambit sa pila ka mga intervention from the 40 program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ma'am, ayong aga, pagpanamiyaw sa ating tanan ng mga pagpanamati. And pwede mo ba na mama introduce mo pangalan, ang mga asosasyon, at ang mga address? Ako si Erin Dolito de Lorente. Tubo man, travel uwi ang ipakawaklan. Amon nga, social na indigenous people o uyang. Yes, ang uno na ito na panangkot ma'am, ano bala ang mga nagapangunang mga commodity o mga agricultural products na binaproduce naman niya sa aton nga asosasyon, specifically sa Barangay Uyang sa Pinakawaklan? Ako na sir, ay ipawang kami rin for me, anak ka. O anak ka makawang sir, ay tamat-ama po nag-aasimusuman. Yes. Sa bulig na 40, itawan na itabuno. 1,000 diet, mga materialis, kaya mga duko, kasi mga pala, mga bara. Puta ngayon sir, ay nagtaon man sa taging hapon, mushroom, tapos ay nagpapiling sa nakamon, mga fiber, ang pag-uwi ito, mga fiber. Kaya ko na sir, ay kami, mga materialis, kailangan ko sa katibo. Ano mo para sir, may dala kami ng product, o sinilid ang bakal. Tapos sir, may among mga milig na tao duputi na sa muskubidak. Galing sir, para ito ay materialis, pero may wak na tao ito. Pero preparado na nakarabaan ng mga ipamo ito. Pero sir, sa among pagkain sir, hindi namin duputi. Mabulig man sa among na bilang IT, para kauyang, makabulig sa amon. Mga inyo nga sa original daw, amon mga ati kanon, amon nga sa panahon. Yun na lang sir, amon ang programa dubukid. Kung kami sa mga akong bukid mo ay amon man nga i-adapt sa amon. Bali, adapt natin ang medyo namin. Ang pag sir, ang aming kamitaan sa Pinakawaklan. Pila na kamo ka years, mga pila na hindi kaya tuig, yung indigenous people of Ano lang sir, 7 years na. Wow, 7 years na eh. Sa 7 years ninyo pag-operate ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero kung sir, may among nabayad ko sa baril sir. Tapos nag-deliver niya sa traders sa Nibakaw. Pero gina-deliver. And madami na rin kamo ma'am yung mga napasukupan yung mga market matching sa DA40 program. Ano naman ang mga pagpapangkat o kung mga challenges na ginapangatupan ninyo? Okay pa sir? Ginaapo ba manamon sir? Ginaaprepararan manamon para baantilo kami para mga angin siya ito na-intindi din naman sir para makatulog kami ako sa uling edad daw isan kami nakabrang nakapipisa ko Yes. How about naman ma'am sa pag-transport sa ating mga produkto? May arabarin kita sa mga challenges sa kung pagpapangkap na ginapakatubang po na ginabiyahe na to o kung ginadulong na to ng ating mga produkto? Oo sir. Ako ginabudayan ang bidang sir sa ako. Bawa ko may amon kaya kami. Kasi kung aking kulay ko amo ang lang ang ginahapal-habal bahaling ito sa Barangay Uyang, paantuya sa Manok Ibakaw. May ginahapal-habal ako sir. Ang single na umtor. Yun ang kulay sa amon. Sa inyong pagpananaw ma'am ang mga suporta from the government o from the Department of Agriculture, specifically with the 40 program, ang kinahanglan at mas matataas pag ang volume o kung mas makalami pag ang kalidad, especially sa atong abaka products. Paano ba yung hanggang sir na ito pinag-makain? Machine. Dahil ito ang kapilon sir na baka paano ang sir sa matubag. Sabi ko na ingatan sa among ito.
Ako po din, sir, parehas mga kapag ako na siya, kapag may amo na service, ang gawa, mas din, awang, gusto, ayun na. Ano na po sa among sa mga gusto. Ano po ginagawa, sir, ang iba ako dali, may cookie para maging taas. Ay kasi ang cookie na po, sir, ay haligiya. Ano ka lagi sa anda? Yes. Balgat lagi sa nataabot sa akin. Sa pili ka na Ang aton nga abaka-brothers, nung pinili na kalabot. kasi, di anak po kasi, inatan na baka, kasi yung subong, kasi lang natataw. And sa palabuto na in the future, ano pa yun ang mga plano, especially sa ating organization, ang engagement ko yan, may kantaman sa pagkasanlog ko yan sa ating produkto. Ang plano naman, sir, sa baka naman dinatan sa puti, kumukuhaan kami sa produkto. Ano kita iya ang kung sino ang produkto sila. Ang amo pala ng mga ano pala nga pili pala sa kabaka, natatanda na ang aktivitasyon para magpulang ang aktivitasyon. Pero ang nagtrabaho, may araman sila dibidindo, pero ang aktivitasyon, bakit pinaya namin. Bago yung pinaka-makatulog, ma'am, sa access. 155. Estado na siya. Estado na sa DA at sa DTI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano yun ang gina-manage with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Ang gawin siya na sa member at pinapos ng siya, may mga may anong at pinapos siya na sa isang kabulan pala siya. Ano bala, nag-umubala kami sa piso sa isang kabulan. Sinisang ano na presidente sa asosasyon. Magdamo na ang among kwarta. Amo na ang ako, wala mo bala sa among grupo. Natatandang sila sa ubuan bala, sir. Para na may pulog na po ang among asosasyon. Yes. Hindi kami sa among presidente ko, sir. Hindi pala kami sa among pinataon ni sa mga pato. Para nagdamo pala ang pato, hinasulan ang kami ng mga members, sir. Yun ang among pinakasikanay. Aside sa abaka naman na piniliban natin yung mga products na rabal kita mga livestock, doon poultry, o piniliban yung mga... Sa Corky, sir, wala pa, sir. Ang ihatag lang sa Corky, ano kaya sa muskubiga, pero wala pa sa muskubiga. Ang hatag sila sa mga Pero aside sa ginhatag sa Forte, ano pa ginang gina-produce natin yung mga agricultural yung mga products? Sa inyo lang. Sa amon lagi. Damo nun, sir. May amon din na mga product kami ko ng mga bago namin sa amon ko, sir. Ang bangko ko. Muni sa amon. Madami ang mga product sa amon, sir. Mga saging, gabi daw ko ng madami lang tapya. Nasa daw, sir, malayo pagdala dito sa karkat. And sa atin naman ng mga sa part naman sa mga kabataan ito. Oo, sir. Paano nakabulig naman ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa eskwela naman niya sa ating mga kabataan. Marami na ako, sir, ay sabi ako, sir, kapag yes, so yan. Ako lagi na, sir. Ang sir, walo kami kung sir akong bata. Pero subong, sir, hindi ako tatlo. Pero ang publik sa gobyerno, kami sa DSWD, ang publik yung paginabang ko. May ganit, sir, ang aming bata ako sa publik sa pulis ko. Pero para sa ako, ang publik sa gobyerno, kapag-bulgin niya ang mabuling para sa aming pagpapagbuling. And ang regarding naman mo sa mga training kag sa paghanas naman sa pila ka mga agencies tapos sa Department of Agriculture, paano naman ang TV4K program may kakana naman sa pag-improve sa imo nga ibalo o sa imo nga knowledge and skills as an IT farmer and producer. Ako nag-isip, magbulit sa day program. Gabi-gabi sir, ang ginahatag sa amon abong ko ng gabi. Ang ginahatag ko sa amon ko abin na training ko ang isda. Bumulong sa kababa na ayos sa gabi, ayos sa mga kasambitan. Hindi na yan sir, sa tao. Kung kita ng dyan, sir, may nahatag na ng gobyerno.
ay mag-inadap kami sa iba na daw ginabaliwala lang. Pero may araw man sir, hindi man kami na tao na nakakagla sa gobyerno sa mga ano sila ang mga clinic. May araw na natutumpan, may araw na sir. Oo. And isa naman yung mga as farmer, as manguna, ano naman kabuli ka, pila ka mga trainings sa Department of Agriculture. Ay, para sa akin sir, kada nag-clinic sa bali, kasali ako kay walang sir sa una ang mga tao sa mga sa bali. Marami sa mga training, ang mga owner sa DTI. Pangay na ang ano na, pag mga sa ano farmers, tubuan kami sir sa gaano kami itatapos ng guys. Ay subuan din tagaan gani kami sa buhay sa mga city or kasi sa mga city guys. Ang ko sir ang tulak sa kanila. Ang subuan sir may dalagari ako dito. Kaduha na sir, naghatag ng isang sidling sa uyang sa unang hinatag, damo ng mga pinatis. Sa ikaduha sir, sa panghatag nila sa COVID, kaya naman tumagdami kayo sir, tumakayag sa ang diferensya lang sir sa amin, ang tao kasi kakaan, kasi lang sir, ang climate change lang sa amin. And regarding naman sa atin ng mga bilang katapon kita po na part kita sa IT community, paano naman ang DE 40 program nagabulig sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve natin ang ating livelihood. Okay man ang bulis ng practice sa amin. And ginamit sa naman ang ating cultural bilang katapon kita sa IT community is being preserved. We are so thankful man ka ang 40 program natin design din para sa ating mga IT ng mga kauturan. Sa siguro ma'am, nararamdaman kita mga ongoing na mga trainings o kung mga pagkakanas na ginapasakupan na doon nga mas makasandog pagid ang atong asosasyon. Siguro sir, ang training sa po na amon nagpaabot ka hindi kami sa Bukaw sa ano. Ang maribong sa mong sir, alin na kami sa Malito sa 8-9-10. Kasi dito na sir, kung paano mga paputiktahan ang amon mga aklan na watershed. Parang tayo man, dami na siguro ang kapit sa amon kapatid ng mga kapis na pala, sa kapatid sa ang yan na training na namin subo na bawal na tingin sa aming itasan. Aming napitiktahan namin subo sir. Ang sa mga training namin subo na nag-abot ka. Dami ko mga training ang pinagdami dapat sa mga IT. And as part sa Uyan, indigenous people of Uyan, paano naman nakabulig ang pag-attend sa pila ka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagtatugan ng mga sa ating mga customer. Mga lagagid sa sir, mga nasa DE program, kapag-training sa mga pumulo, labi na isang people. Ay sa una sir, ang mga tao sa amin, hindi nakabalik na sa mga sa baka, kaya ginagawa niya na sa DTI. Ayun sa training ang mga tao, hindi galing ang mga materialis. Para mataayon ang mga tao. And curious lang ako mamino, bilang mga parte o kung kapagod sa IT community, sa sobrang ng mga practices from your ancestors na manila sa ating mga pamilya, ang sa gihapon ang iti-apply natin sa pagpanguna. Subong sa amon sir, ang inaamon sa buong tinatubuan ng tali kami sa training kung paano natutulala sa mga lupit na nagagamit sa kanila. Pero ang mga tao ko, why man ginagamit na ang na-apply sa ang na tali sa pagpos. Kaya kami nakuha sa kurma, gamitan natin sa kalitas na lang sa France. Paano kami mag-programa na sa mga hilo kami nagamit na sa mga kasapat-sapat sa uma. Hindi niya makuna, hindi na namin magbakal kami din sa ako na niya, ang kabubayan namin, dami ang dami training, pero hindi bigyan man na ang mga taga mo na, mga talagang kasamting, mga batay, ang ginahatak na sa amin ng mga pag-ibig. And sa mga nangina kapahid, kita kami na especially hapon na organization,
nga naging parte sa DA40 program. Ano ba rin mga yung napansagan bilang parte sa komunidad? Asa ko na sir, gamit bigla ang nag-aabot sa among lugar na maalit sa among nakahuli. Nakahuli din sa tanan namin sa una sir. Ang nakakaiba din sa buong, naging kami sa buong tayo sa pag-training, paano sa mga experience. Mas kinuha niya pinapusan ko ang mga tao, wala tuon din sa training. Sama ka pinapusan, ikaw wala nagpapamati, nag-aanit pa rin. Oo. And if may ara ito mga suggestions ng Noocon Panawagan sa ating program, sa DA40 program, ano pag gida ni mga suggestion o kung ma-recommend, agad na ma-improve pag gida pila natin sa mga delivery, specifically sa mga programa natin ang nagbubuligid sa ating mga IB communities. Gusto ko kani sir sa gobyerno, especially bigyan sa DA program. Gusto ko bigyan na dugakan ng suporta para sa amin sa IT. Para ba lang matukan namon kung ano din ang itamayad bala sa amin pagkamuti. Dahil sa nito na mga IT na kulang kapigyan kami. And sa Suburnama, you mentioned 155 mga members, mostly na mga sa iyo organization o sa iyo association, pila ka nakabilig na officers? 8. And ano yung mga designation na? Public information officer ako sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo man spread o kung pinapalabot ang pila ka mga informasyon sa ato naman yung asosasyon kung sa ato naman yung mga miyembro sa indigenous people at ayan. Sir, ako na sir, nag-iPad mo. Sir, kaso lang, ang pinsa na sir sa ako. Sige, hindi ka na. Isa kami din gusto, mga tatlo ang ablaw, kami din power ko. Pero ang aming ginagamit kasi, ang nakabat, yung power ko. Ito, sa mga sa akin na. Kaso na sir, ako nagpitak ko din sa ibang karoy. Ayun ko, nagigna. Sinig nila sa akin. Ning, adi ang ato ngayon. Ning, may anak ang tumiting. Sa inyo ba natin mga sa inyong mga officer, makikinig ba na kamo dito sa baryo, hindi rin sa inyo. Kaya kami ng paramamigya sa tundo sa mga mata ko, may meeting kita sa ating asosasyon. Okay, sir? Kabati kong sila sa mga buto mga meeting sa ating asosasyon. Dahil ika, nagbubayaan ako ng mga asosasyon. Sige nyo sa aming kapita, aming mga tip, ang tip na, ang asawa ko, asawa sa tip. Sige sa tip, maayon nagdagdag ang drib sa lang may nagdagdag ba dito sa aming mga training. Kumita na. Okay, yung master, kung may ara lang, sa Suburnama, kung mayroon tumatagal sa mensahe o kung magpasalamat, pwede dito na makakalabot sa pagpasalamat at ating mga programa. Kung sa tanan, hanggang pasalamat ako sa inyo na bisan iya kami, ipatawag kami ay programa ay kaabot kami iya at never among lawas. Una sa tanan, kapasalamat ako sa DA program, sa Anaipoki program, sa amon na asosasyon, kung waro among asosasyon ay wag man mag-abot tayo ng programa. Tingnan nga, una abdi nga mag-abot yung asosasyon ay pag-meeting ang babae ka. Para pala na kami dumaan ba na? Ako na ang dinapasalamatan sa gobyerno. Dinapasalamatan ko ang mga hatang pag-ulit atin sa DA program, 40 program. At kabay pa nga matubangan pala ang ginhatag sa amon. Pag mga training na ginhatag sa amon, kabay na matubangan para sa gobyerno. Kung mapunang pagyapon na ako, duwa na ako nabalik. Thank you, sir. And lastly na lang, mami, gusto ko na itamyawon o kung isa ka, pwede mga mataan, yung mga natapos sa inyong asosasyon, pwede gin na makagroup sa ila. Sa mga ako ay iyawan ako sa Iloilo, iya ako din-interview ako amon na bilang leader iya ay ayan na grad daw sa akong asawa, sa akong kaibang at kabay na akong nakamagkataw sa akong
amon nga presidente, amon asosasyon na iyaw kami. Ilang kami isa lang yung surugoon it barangay uyang ay intuwa namo para maabot to atong handong sa atong asosasyon. Kabay nga madugangan ba atong programa of kita tanan higahiring yun. Salamat kayo. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Uyang from Barangay Uyang, Libacaw, Aklan, na naghatag din sa niyang experiences, kanyang istorya, ay kangkanan sa pag-baton o kung mga benefits na niya nga ginalabot sa DA40 program. Ginatamiyan na natin si Ma'am Glenda Imatay, ang focal person sa DA40 program, and the rest of the 40 program na naghatag din isang support na sa ating activities, not only sa Libacaw, Aklan, but all over Western Visayas. Ginataniyan mo natin ang katapos ng DA Western Visayas, ang ating Regional Executive Director, Dr. Dennis R. Arpia, ang ating Duha Regional Technical Director, ang ating OAC Director for Operation and Extension, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zardina P. Valio. Ginataniyan mo natin ang hepe sa Information Section, si Sir James Earl Agapis, and the rest of the personnel of RAFIS team na ayaw sa ating tanan. Sa musunod natin episode, isa na naman ka-istorya sa ating mga kauturan ng ID sa ating mga pagkatutuhan na niyakantay lang sa ating mga programa. Salamat sa Sean Capilaro from DA Western Visayas na ayaw aga sa ating tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the young livestock auction market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their starts, making their way to the livestock auction market or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the Western trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin nila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang taniya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kit ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami kapangita kang amon nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo. Gadlagan ang tagiya sa market and then sa manugiyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, pag sa ibang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kasi hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo aging isa per day ka pa. Unlike Molo, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita, kaya kung ang tinda lang, hindi man kasarami kung kaya sa pagkadamo ka agresya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named Ascarabalan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you an idea, Leon, before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buliligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabuhian di dyan, kag ang aton lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area at ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area mata na allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita, no? And calibrated na weighing scale. Kasi din na mas transparent yung kana in terms kilo, no? Makita na di farmer once kilo ng sapat, no? Kaya mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanina gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so part yung mga transaction, so mga baka na nandun dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kananglanan ng buyer or ni farmer, di dyan ang mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang ating PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang ating improvements no, sa ating livestock market na kulig sa ating mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock raisers, halos ka ng blood yung ginadara dito sa livestock market at Makalwet. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan yung magkadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung iba ng mga provinces sa Gakantor, ito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin nag-provide ito patang dyan no, kaplantilla na mag-operate no, o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel no, na na-assign dyan and under sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kami ng stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers. So, kung paano mag-improve no, ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So mayroon mga employees, kami mga personnel kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kami nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga
ang mga baboy or baka, nagkakulat kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may ano man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, to also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa ano lang mga, sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn. Kung makakanto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga tumuluyo kung pila ilang bayad dapat. Para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginaremind din namin ng mga nag-post man kami dito na always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga tumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, ito na nag-inform. But part of it, nag-inform ka na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano mo natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.